Isang mapagpalang araw po para sa inyong lahat. Ako nga po pala si Alex Mel and welcome back to our 365 Daily Devotions with Pastor Russell Ocampo. For today po ay ika-6th day na nga po pala natin para po sa ating serye na Emmanuel, God with Us. And for our 6th topic po ay may pamagat po na The Light Has Dawned. And for our scripture po, you can find it on Book of Matthew chapter 4 verse 16. And basahin po natin yung kasabihan po dito sa talata. For the English version po, the people living in darkness have seen a great light. On those living in the land of the shadow of death, a light has dawned. And for the Tagalog version naman po, ang mga taong nasa kadiliman ay nakakita ng maningning na ilaw. Sa mga nakatira sa ilalim ng kamatayan ay sumikat ang liwanag. So ito po yung ating verse of the day and ito po yung talata na pagtutuunan po natin ng pansin. And for our teaching naman po, number 1, Jesus is the light of dawn. And sabi po dito na si Jesus daw po ang nagbibigay ng liwanag sa ating lahat and sa ating buhay. Tulad daw po ng buang liwayway na sumisikat upang alisin ang dilim, nagdadala din po si Jesus ng bagong pag-asa at direksyon. And for our second teaching, Jesus reveals truth against lies. Ibig sabihin naman po yun, sa liwanag po dala ni Jesus, ang mga kasinungalingan daw po at pagkukubli ng kasalanan ay nahahayag. So ibig sabihin po nito na walang kasinungalingan ang hindi nabubunyag kay Jesus. Siya po ang nagbibigay ng katotohanan na naglalagay po sa atin sa tamang landas. So kahit ano pa pong kasalanan na ating tinatago or kasinungalingan na ating kinukubli ay imposible po hindi ito maipahayag or ma-reveal sa pamamagitan po ni Kristo. So wala pong kasalanan ang pwedeng maitago sa Kanya. And for our last teaching, Jesus has victory over darkness. Ibig sabihin po nun na si Jesus daw po ang nagtagumpay laban sa kasamaan at kadiliman sa mundo, pati na rin po dun sa heaven. Ang namamayagpag po dun ay ang kaharian po ng ating Panginoon at natalo na po natin ang kadiliman. So nagbibigay po ito ng katiyakan ng tagumpay sa sino mang manalig sa ating Panginoon Jesucristo. And tayo naman po ay dadako po para sa ating mga application. Number 1 po ay be a follower who walks in the light. Nais po ay parating sa atin nun na mamuhay daw po tayo ayon po sa katotohanan ni Kristo. And inuhudyat po tayo nun na iwasan daw po ang kasalanan at gawin po ang mga mabuting gawain bilang pagpapakita po ng kanyang liwanag sa ating buhay. And for our second application, do not live in a lie of being a Christian while living in darkness. Ibig sabihin po nun na tapat po natin na suriin ang ating sarili at alisin ang mga anumang anyo ng pagkukunwari. Tanggapin daw po si Jesus ng buong puso at mamuhay ayon sa kanyang kalooban. And for our last application, bring others to the light. Ibig sabihin po na maging instrumento po tayo ng Diyos sa pagpapakilala kay Kristo sa iba upang sila rin po ay makalakad sa liwanag ng kaligtasan at katotohanan. At kasama din po dito din yung pagkikilos po natin ng nakaayon po sa mga kilos ng Panginoon, act like a Christ, para na din po mahudyat po yung iba na sumunod sa mga kautusan din po ni Kristo. So be a role model po tayo mga Christian para na din po tayo makapaghudyat at mapasama din po natin yung iba para maging follower din po sila ni Kristo. And dito po nagtatapos yung ating devotion. Salamat po sa pakikinig. Yun naman po. Thank you.